Tol, tol, wala ka bang nararamdamang kakaiba sa paligid? Nararamdaman na ano? Kanina ko pa kasi nararamdaman na para bang may sumusunod sa atin eh. Sus, guni-guni mo lang yon. Lagi naman tayong dumadaan dito. At ganyan din ang sinasabi mo kapag napapadaan tayo dito sa kakahuyan na to. Hindi tol eh. Iba talagang nararamdaman ko ngayon tol. Para bang may kasamang kilabot. Para bang may mga mata na nakatingin sa atin. Sus Mariosep naman tol oh. Hindi mo ba nakikita? Araw na araw oh. Ano bang nasa isip mo at nagkakaganyan ka? Pabihira ka naman oo. Hindi tol, maniwala ka. Iba talagang nararamdaman ko sa paligid natin. Kahit maliwanag pa ang sikat ng araw. Sira ulo ka talaga oo. Pati ako tinatakot mo eh. Alam mo kung minsan, ang takot, nasa isip lamang ng tao yan. Maliban na lang kung may mga hindi ka pa sinasabi sa akin tungkol sa baryong to. Ang tingirong albularyo lolo ko. Kaya alam ko ang panganib na naghihintay sa atin sa mga lugar na ganito katahimik at masukan lang ako yan. Yung tipo ba na bahagyang pasukin ng liwanag ng sikat ng araw? Ay nako, wag mo na kasing isipin ang itsura ng lugar. Tsaka, ang bigat ng dala natin oh. Mas lalong nakakapagod kung iisipin natin ang mga nakakatakot na bagay. Hindi tol eh. Seryoso talaga ako. Seryoso din naman ako, Randy. Tsaka, baka hayop lang naman ang nararamdaman mo sa paligid, ano? At sinusundan niya ang amoy ng dugo ng baboy. Ewan ko, tol. Palibasa kasi bingi ka eh. Kaya hindi mo naririnig ang kalos ko sa paligid eh. Hoy, hindi ako bingi, no? Naririnig ko rin yun. Kaya lang, hindi ako nagpapa-apekto dahil alam kong walang kakaiba sa paligid natin. Ikaw lang tong praning eh. Ay, nako. Sige na nga. Guni-guni ko na lang to kung guni-guni ko lang. Oo, guni-guni mo lang yun. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Isa pa, 8:00 pa lang ng umaga, ano ka ba? Walang multo o elemento sa paligid na dapat mong katakutan. Aga-aga eh, kung ano nung iniisip. Bahala ka na nga. Sige na. Bilisan mo na lang sa paglalakad nang hindi kung ano-ano naiisip ko. Bagal-bagal mo kasi. Aba, mabibilisan ko ba ang paglalakad ko? Eh ikaw itong kanina pa lumilinga-linga sa paligid at panay ang tingin sa hulihan ng daan. Oo na, kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko. Dahil sa nararamdaman at naririnig namin na kaluskos, mas binilisan namin ang paglalakad. Panay ang linga namin sa paligid na parabang may humahabol sa amin na nilalang na hindi namin nakikita. Malakas din ang kabog ng aking dibdib na hindi ko naman ipinapahalata sa kaibigan ko na si Randy. Nang mga sandaling yon ay usong namin ang kalahating katawan ng kinatay na baboy ni Lolo Inok. Dadalhin namin yon sa talipapa kung saan ay may pwesto naman ang aking ama roon. Maya-maya pa ay naramdaman namin ang labis na pagod. Kaya pagtapat namin sa malaking puno, saglit kaming nagpahinga. Ay nako, aray, nakakapagod tol. Tagaktak na ang pawis natin oh. Wala ka bang dalang tubig dyan? Naku, wala na tol. Pumunta na lang tayo doon sa ilog at doon na lang tayo uminom. Total eh, malapit naman na yun dito eh. Akma na sanang tatahakin namin ang daan papunta sa ilog nang bigla kaming natigilan. Isang mabilis na anino ang dumaan sa aming harapan at biglang nawala sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Nagkatinginan kami ni Randy at bumakas sa aming muka ang labis na takot. Diyos ko, ano ba yun? Nakita mo ba yun, Elmo? Oo tol. Ano kayang nilalang yun? Nakita mo ba ang itsura niya? Paano ko naman makikita, tol? Eh masyado mabilis ang pangyayari. Para siyang isang hayop. Isang mabangis na hayop na umaaligid sa atin. Baka andala natin ang pakay niya. Parang hindi lang siya isang mabangis na hayop na umaaligid sa atin, tol. Para bang... Basta, kakaiba ang hugis niya.
Diyos ko, paano ba to? Tayo na nga. Huwag na tayo pumunta sa ilog. Pambihira naman, oo. Nakakatakot naman ang nilalang na yun. Siguro naman ngayon, naniniwala ka na sa mga sinasabi ko sa'yo kanina. Oo na, naniniwala na ako. Basta tumahimik ka lang dyan. Ang mabuti pa, umalis na lang tayo sa lugar na to. Halika na, bilisan na natin. Huwag ka na mag-alala, tol. Kung ano mang klaseng nilalang yun, hindi siya basta-basta makakalapit sa atin. Dahil sa aking proteksyon na tagsuri. Mabuti naman kung ganun. Sana pala, hindi na lang tayo dumaan dito. Saan naman tayo dadaan? Wala namang ibang daan, kundi sa kakahuyan lang na to. Isa pa, ngayon lang naman to nangyari sa atin, di ba? Kaya nga bigla tuloy ako natakot. Baka naman, may mga nilalang talaga na nagtatago sa kakahuyang to. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo kanina pa eh. Di naranasan mo na ngayon kung ano ang pakiramdam ng natatakot. Ay nako, pambihira. Akala ko pa naman matapang ka. Alam mo, walang matapang sa mga ganitong sitwasyon, ano? Ni wala nga tayong dalang itak na panlaban sa nilalang na yon. Hindi rin tayo makakalaban dahil may buwat tayo. Problema ba yun? Kung kinakailangan, walang masama na iwan ito dito. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ko sa patay na katawan ng baboy na to, no? Malay mo naman, kung ito talaga ang pakay ng nilalang na yon. Sana nga, ito lang talaga ang pakay niya at hindi tayo. Malikot ang aming mga mata nang lumingalinga kami sa paligid. Kakaiba ang takot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Muling nagpakita sa amin ang anino at sa bilis ng kanyang kilos ay hindi namin maitsurahan kung anong klaseng nilalang yon. Maya-maya pa ay mas lalo silang dumami. Habang nagpapalipat-lipat sa pagtatago sa likod ng mga puno na para bang sinasadya kaming lituhin. Tol, ano gagawin natin? Para bang naghahanap lang sila ng tiyempo para atakihin tayo. Nagkakamali ka, Elmo. Sa tingin ko, may dahilan kung bakit hindi sila nakakatagal sa iisang lugar. Malamang na napapaso sila sa sikat ng araw. Teka. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi sila ordinaryong nilalang, tol. At batay sa nararamdaman ko sa aking tagsuri, kampon sila ng kadiliman na natutukso sa amoy ng dugo ng baboy. Pero hindi sila makalapit dahil sa aking proteksyon. Diyos ko naman, Randy, oh. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ka ba nagbibiro? Mamaya nananakot ka lang. Di ako nagbibiro o nananakot. Nakikita mo ba ang palawit na maliit na bote sa kwintas ko? Oo. Wala. Teka, bakit kumukulong laman ng bote? Dahil hindi ito isang ordinaryong langis. Isa itong makapangyarihan na tagsuri sa nilalang na lumalapit sa atin. Nagbibigay ito ng babala kung anong klaseng nilalang ang nasa paligid. Ito rin ang dahilan kung bakit kanina ko pa nararamdaman ang kanilang presensya. Ano? Bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Paano? Hindi ka naman naniniwala sa akin kanina, di ba? Oo na, tol. Hindi ko naman kasi alam na meron pala na masasamang elemento sa lugar na to eh. Sige na. Ang mahalaga ay handa tayo sa susunod na maaaring mangyari. Kulang na lang ay sumiksik ako sa tabi ni Randy dahil sa labis na takot. Mas lalo kaming naging alerto sa paligid at panayan tingin sa unahan at hulihan ng aming daan. Pansamantalang nawala ang mga anino, kaya ipinagpatuloy namin ang paglalakad. Sa tingin ko, tol, umalis na sila. Teka, ikaw ba? Nararamdaman mo pa ba sila? Hindi ko na sila nararamdaman. Pero huwag tayo magpakampante sa paligid. Baka bigla na lamang silang umatake sa atin. Oh, akala ko ba hindi sila makakalapit dahil may suot kang proteksyon? Proteksyon lang ito bilang pagbibigay ng babala. Hindi pa rin tayo pwedeng umasa sa aking kwintas. Ang mabuti pa kaya, tol. Ihingi mo rin ako ng proteksyon kay Lolo Inok. Yung kagaya ng sayo. Naku, pasensya ka na, tol. Nag-iisa lang kasi ang tagsuri ko. Isa pa, proteksyon lang to. Wala itong kakayahang pumatay ng masasamang elemento kagaya ng inaakala mo. At dapat sigurong hingin mo kay Lolo Inok
ay isang sandatang makakatalo sa mga nilalang ng kadiliman. Ay nako, hindi bali na nga lang. Wala akong balak maging bayani, no? Bigla tuloy akong kinalabutan sa mga sinasabi mo eh. Muli naming ipinagpatuloy ang paglalakad. At habang tinatahak namin ang daan, ay bigla naming narinig ang huni ng isang kakaibang hayop. Nagkatinginan kami ni Randy dahil hindi kami pamilyar sa tunog. Naku, ek. Naririnig mo ba ang huni na yun, tol? Sa palagay mo, ano kayang klaseng nilalang yun? Hindi na ako mapalagay, tol. Bilisan mo na ang paglalakad. Sa tingin ko, aswang ang may-ari ng huni na yun. Bakit? May buntis na naman ba sa baryo natin? Aba malay ko, bakit akong tinatanong mo? Tsaka huwag ka munang maingay, pwede ba? Halos hindi na lumapat ang aming mga paa sa lupa. Hindi rin namin alintana ang pagod. Ang mahalaga, makaalis kami sa lugar na yon. Pero habang tumatagal, ay parami ng parami ang naririnig naming kaluskos sa paligid. Patuloy sila sa pagsunod. Pambihira naman oo. Ayaw nila tayong tantanan. Tol, ano nang gagawin natin? Ano pa nga bang gagawin natin? Kundi tumakbo. Takbo na, tol! Bigla na lang akong kinilabutan nang tumakbo ng mabilis si Randy. Nakakahawa naman talaga kapag may takot kang kasama. Ni hindi namin namalayan kung paano kami nakarating sa gilid ng kakawyan. Ang nakakatuwa pa nga, hindi namin nabitiwan ang dala naming karne ng baboy. Saka lang kami nakahinga ng maluwag nang matanaw namin ang kinaroroonan ng talipapa. Nakatayo yun, malapit sa ilog sa gilid ng kalsada. Marami ng tao nang dumating kami roon. Kaya kahit papano, ay alam namin na hindi na kami hahabulin ng mga aswang. Pumilos kami na para bang walang nangyari. Inayos muna namin ang aming mga sarili bago kami lumapit sa aking ama na si Mang Damian. Seryoso siya na nakatingin sa aming dalawa ni Randy. Naku, lagot na. Mainit yata ang ulo ni Mang Damian, tol. Tumahimik ka nga. Palagi namang galit yan eh. Sigurado na magtatanong siya sa atin kung bakit tayo tinanghali. Basta ako, alalay mo lang ako ha. Wala akong kinalaman dyan. Labas ako sa sermon. Anong walang kinalaman? Kung hindi dyan sa mga nararamdaman mo sa paligid at sa bisa ng tagsuri mo, hindi tayo matatagalan, ano? Isa pa, ang magkaibigan, wala dapat iwanan. Kaya humanda ka. Humanda ka ng tumanggap ng sermon. Sus, tatay mo yan eh. Basta, labas ako dyan. Nang makalapit na kami sa kinaroroonan ni tatay, dumilim kagad ang kanyang muka dahil sa galit. Patay mali siya naman kami ni Randy na ipinatong ang katawan ng baboy sa lamesa. Isang malalim na buntong hininga ang narinig kong pinakawalan ng aking ama. Umatras kagad si Randy at iniwan ako sa harap ni tatay. Oh, mabuti naman at nakarating pa ang baboy na yan dito. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na kailangang agahan mo ang pagdala rito? Tay, pasensya na po kayo. Inagahan ko naman po ang pagpunta sa bahay ni Lolo Inok, kaya lang natagalan po matanda sa pagkatay ng baboy. Dapat daw po kayo nagkatay dito kanina eh. Oo nga, pero nagpaalam ako sa kanya na aagahan kong pagpunta rito dahil marami pa akong aayusin. Kaya nga ibiniling ko sa'yo kanina na puntahan mo na maaga si Tatay Inok para maging alalay niya sa pagkatay ng baboy. Tay, pasensya na po kayo Akala ko po kasi madaling matatapos si Lolo Inok doon po sa pagkatay ng baboy Pasensya. Hindi mo ba naisip na mahalaga ang bawat oras? Siguro tanghali ka nang nagising kasi. Idinadahilan mo lang si Tatay Inok para makalusot ka. Naku tay, hindi po Maaga po talaga akong nagising. Maagang kalokohan mo.
Eh bakit kinanghali kayo? Tignan mo nga oh. Ang dami ng tao. Mahaba na ang pila. Nako. Ewan ko na lang kapag naulit pa to. Humanda ka talaga sa akin, Elmo. Sinasabi ko sa'yo. Tay, tutulong na lang po ako sa pagtatadtad ng karne. Akma na sanang dadamputin ko ang itak para tulungan si tatay. Pero pinitik niya ng talim ang likod ng palad ko. Kaya nabawi ko ang aking kamay at gumuhit ang sakit noon. Saka ko lang naalala kung bakit niya ako sinaktan. Napatingin ako sa mukha ng aking ama. Sa pagkakataong yun ay mas lalong dumilim ang kanyang anyo dahil sa galit. Ay, pasensya na po kayo, Tay. Nakalimutan ko po na ayaw niyo po pala akong humawak ng itak. Huwag mong kalilimutan ang mga ibinibiling ko sa'yo nang hindi ka nasasaktan. Hindi kita kailangan dito, kaya makakauwi ka na. Sige na. Ang simple na nga lang ng ipinapagawa ko sa'yo kanina ay pumalpak ka pa. Ay nako, umalis ka na nga lang sa harapan ko at baka hindi pa kita matansya. Hindi agad ako nakakilos ng mga sandaling yon. Ni minsan ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal ni tatay sa akin. Para bang kung ituring niya ako, ay parang hindi niya ako anak. Kung minsan, iniisip ko na baka sinisisi ako ni tatay sa pagkamatay ng aking ina dahil sa panganganak sa akin. Kaya siguro kahit kailan ay hindi siya naging magiliw sa pakikitungo sa akin. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Randy. Hinawakan niya ang braso ko. Tol, halika na. Umuwi na tayo. Bakit naman kasi nakalimutan mo na ayaw ni Mang Damian na pinakikialaman mong trabaho niya? Lalo na ang paggamit ng itak. Tol, kasalanan na ba talaga ang tumulong? Sino ba ako sa buhay niya? Bakit kaya ganun siya sa akin, no? Sus, tama na nga yan. Huwag mo na lang isipin yun. Para sa akin, ang pagtulong mo ay hindi masama. Ulirang anak ka nga at walang mali sa ginawa mo. Kaya umalis na lang tayo rito. Tignan mo na tuloy, nasugatan pa ang kamay mo. Bali wala to, Chong. Sanay naman ako nasusugatan at nasasaktan Mas masakit yung ipinararamdam sa akin ni tatay na hindi ako mahalaga sa kanya. Na hindi mahalaga kung anong nararamdaman ko. Pakiramdam ko tuloy, Chong Wala akong kwentang anak Naku, ano ka ba naman, tol? Huwag mo ang sabihin yan. Malay mo naman, may ibang dahilan kung bakit nagkakaganyan si Mang Damian. Baka kailangan lang niya ng panahon para masabi niya sa'yo kung bakit ganyan ang pakikitungo niya sa'yo. Kaya huwag ka nang mag-isip. Ang mahalaga, ginagawa mo naman ang lahat, di ba? Napatungo na lamang ako ng mga sandaling yon habang naglalakad palayo sa talipapa. Madalas kaming hindi magkasundo ng aking ama, lalo na pagdating sa paggamit ng itak. Magmula nang umuwi kami sa baryo ni tatay, ay hindi niya na ako pinayagang humawak ng itak. At sa tuwing tinatanong ko siya kung bakit, ay wala naman siyang malinaw na paliwanag. Kaya hanggang ngayon, ay naguguluhan pa rin ako sa posibleng dahilan ni tatay. Maya-maya pa ay bigla akong pinigilan sa paglalakad ni Randy. Tumigil kami sa tapat ng malaking puno. Nang tumingin ako sa aking kaibigan, ay ininguso niya ang kinaroroonan ng talipapa, kung saan ay abala na si tatay sa pagtatadtad ng karne. Dito muna tayo, tol. Panoorin muna natin ang ginagawa ni Mang Damian. May gusto lang akong alamin. Bakit, Tol? Ano bang iniisip mo? Alam mo, tol, sa tingin ko, kailangan ni Mang Damian ng tulong. Sa haba ng pila, natitiyak ko na mapapagod siya. Isa pa, may napansin ako sa kanya kanina. Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang tumingin ako sa aking kaibigan. Hinila ko muna siya papunta sa likod ng puno para doon pag-usapan kung ano
ang napansin niya. Anong napansin mo, Randy? Mukha kasi siyang may sakit. Ha? Paano mo naman nasabi yun? Halika, pagmasdan mo ang kilos at itsura niya. Kanina pa kasi ako naguguluhan tsaka bigla akong kinabahan nang makita ko ang braso niya. Sumilip kami ni Randy mula sa likod ng puno at saka ko lang napansin na maputla nga ang labi ni tatay. Pinagpapawisan din ang kanyang noo. Napansin ko yun dahil sa madalas na pagpupunas niya ng panyo. Matamlay ang kanyang kilos na para bang wala sa trabaho ang kanyang isip. Madalas na isinasauli ng mga tao ang tinadtad nitong karne dahil hindi raw yun ang kanilang sinabi. Mga kilos na hindi ko agad napansin kanina. Pero ang mas ikinakabahala ko ay nang makita ko ang nakabenda na tela sa braso ni tatay. Hindi kasi kayang ikubli nun ang pamamaga ng kanyang braso. Ano, tol? Ano sa tingin mo? Napansin mo na ba ang kanyang braso? Oo, tol. Sa tingin ko, malala ang sugat niya sa braso. Pareho tayo ng hinala. Tsaka yung benda niya sa braso, tol. 5 araw ko nang nakikita yun sa kanya. Baka naman dahil doon, kaya siya nagkakaganyan. Kailangan mo siyang tanungin. Kakaiba na kasi ang kinikilos niya. Anong gagawin ko? Paano ko siya matutulungan? Ganito, tol. May naisip na akong paraan. Ano kaya kung magbantay muna tayo rito para makita natin kung ano ang mga mangyayari sa kanya? Sa tingin ko kasi, konting-konti na lang, tutumba na siya. Tama ka, tol. Kapag pinauwi ko si tatay, hindi naman siya makikinig sa akin Kaya magbabantay na lang tayo rito para hindi na ako mag-alala sa kanya. Matyaga kaming nagbantay ni Randy mula sa aming kinaroroonan. Kaya marami kaming napansin sa galaw ng mga taong naroroon. Mas marami ang lumalapit kay tatay para magpatadtad ng karne. Kahit sa iba naman sila bumili. Bukod pa ron, mababa ang halaga ng sinisingil ni tatay sa kanila. Sa tuwing natatapos si tatay sa kanyang ginagawa, napapansin ko na hinahawakan niya ang kanyang braso na para bang sumasakit yon. Kaya naman, ilang beses din akong nagtangka na lumapit sa kanya. Pero agad din akong pinipigilan ni Randy. Huwag muna, tol. Baka magalit si Mang Damian sa'yo. Huwag mong kalimutan na matigas ang ulo ng iyong ama. Kaya wala ka rin magagawa para pigilan siya sa pagtatrabaho. Pero kailangan niya muna magpahinga, tol. Baka pinipilit lang niya na magtrabaho Ganyan talaga ang isang ama. Kahit masama na ang pakiramdam, tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Basta para sa kanyang pamilya. Tumigil lang kami sa pag-uusap ni Randy nang biglang dumating si Kapitan Santiago. Kasama niya ang kanyang 2 tanod na may bitbit na 2 basket. At mula sa aming kinatatayuan ay dinig namin ang pinag-uusapan ni Tatay at Kapitan. Magandang araw naman sa'yo, Damian. Meron ka na ba nung order ko kahapon? Oh, kayo pala, Kapitan Santiago. Saglit lang at ihahanda ko pa. Para yatang konti lang ang karne ng baboy mo ngayon, Damian. Oo, Kapitan. Konti lang ang kinuha ng anak ko kay Tatay Inok Isa lang yata ang nabili niyang baboy sa kabilang baryo. Pero sapat naman siguro to sa pagdadalhan mo. Oo, pero sana mas marami pang karne ng baboy ang ihanda mo para sa akin. Mahirap na kapag kinulang Teka, para yatang masama ang pakiramdam mo, Damian. Tama kayo, Kapitan. Parang mabigat nga ang katawan ko ngayon. Baka tapusin ko lang itong tinatagtad ko at uuwi na muna ako. Tamang-tama. Papakyawin ko na yan. Ipagtagtad mo na lang ako. Saka yung dati na kinukuha ko sa'yo, hiwain mo ng manipis ang laman. Gustong-gusto kasi nila ang ganda ng pagkakahiwa mo. Siya nga pala,
Kapag nakakuha ko ng baboy sa kabilang baryo, ikaw ang pagkakatayin ko nun. Ayos lang ba yun? Para naman, may dagdag na income ka. Naku, maraming salamat sa iyo, Kapitan. Walang anuman yun, Damian. Kailangan nating magtulungan. Tsaka, tulong ko na rin ito kay Tatay Enoch para mapanatili ang katahimikan sa mga nasasakupan ko. Kaya nga, kung wala ka rin naman, ay di namin mapapanatili ang kayusan sa baryo natin. Sana nga, tuloy-tuloy na ito. Kung gusto mong walang mangyaring masama, suportahan ang kanilang mga pangangailangan upang hindi sila gumawa ng krimen dahil sa labis na gutom. Yun naman siguro talaga ang responsibilidad ng isang nanunungkulan sa baryo. Katulad ko, bilang isang kapitan ng baryo natin, tungkulin ko na pangalagaan ng lahat ng mga taong nakatira rito upang mapanatili ang kaligtasan natin. Pero kung minsan, naiisip ko, para bang mali ng ginagawa natin? Kasi, tinuturuan natin silang maging tamad. Bakit? Meron bang ibang paraan para mapanatili ang katahimikan? Kapag hindi natin sila tinulungan, maraming buhay ang masisira at maganganib. 10 taon ko na itong ginagawa. Ganon din ang mga naunang kapitan sa akin. Kaya wala akong magagawa kundi ang sumunod sa nakasanayan. Ay nako, kung alam lang nila, nakakapagod din ang ganitong trabaho. Kahit hindi ko naiintindihan kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ay nakaramdam pa rin ako ng kakaibang pag-aalala. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang kahalaga kay Kapitan Santiago ang suplayan ng pagkain ang mga kababaryo namin. Gayong pare-pareho naman kaming naghihirap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay napansin ko na pinagtitinginan sila ng mga tao sa kabilang pwesto hanggang sa matapos ang aking ama sa pagtatadtad ng karne. Oh, eto, Kapitan. Ayos na karne. Maraming salamat. Saka mo na lang akong bayaran. Masama na kasi ang pakiramdam ko. Parang gusto ko nang umuwi. Nako, babayaran kita ng sapat sa mga binili ko. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko na gusto mo rin tumulong, pero sa tingin ko, mas kailangan mo ng pera pambili ng gamot. Sana'y umuwi ka na at magpahinga. O eto, dinagdagan ko na yan para kung may iba ka pang bibilin, ay mabibili mo pa. Unahin mo muna ang kalusugan mo. Huwag puro trabaho. Salamat po, Kapitan. Ayos lang yun. Teka, hindi ba't meron kang binatilyong anak? Bakit hindi mo siya turuan? Para naman may pansamantalang papalit sa'yo kapag talagang nagkasakit ka. Hindi na kailangan, Kapitan. Konting pahinga lang to. Ayoko na danasin ng anak ko ang hirap sa pagtatagtad ng karne. Anong plano mo? Pauwi ka na ba ngayon? Oo, ililigpit ko lang itong mga gamit ko. Mabuti pa nga. Namumutla na kasi yung mukha mo eh. Sinabi ko naman sa'yo na ipagamot mo ang sugat mo sa braso at baka lumalayan. Sa tingin ko, namamagana ang sugat mo. Inuman mo na kagad ng gamot pag uwi mo. Oo, maraming salamat po sa pag-aalala, Kapitan. Kaya lang naman ako hindi nagpapagamot kagad dahil nangihinayang ako sa kikitain ko eh. Isa pa, hindi pwedeng wala akong maibigay na karne ng baboy sa'yo. Ala, sige na. Huwag mo nang isipin yon. O paano? Tutuloy na ako. Sigurado ka ba na kaya mo? Oo, wag ko kayong mag-alala. Nang makita kong umalis si Kapitan Santiago, kasama ang kanyang 2 tanod, napansin ko si tatay na bahagyang sumandal sa haligi. Habol ang hininga. Nahawak ng maigpit ang braso, saka nakangiwi ang muka dahil sa sakit. Parang pinipiga ang puso ko sa pag-aalala. Pero ayaw ko naman na lumapit dahil malalaman niya na kanina pa kaming nagbabantay sa kanya. Umiiwas lang ako na makagawa ng dahilan ng pagtatalunan namin. Kaya naghintay pa kami ni Randy ng ilang saglit sa aming kinatatayuan
habang hindi ko inaalis ang aking paningin sa aking ama. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kamay ni Randy sa aking balikat. Tol, ang mabuti pa, punta natin si Lolo Inok para matignan niya ang sugat ni Mang Damian. Sana nga, tol. Pero sa tingin ko, hindi siya magpapagamot eh. Matigas ang ulo ni tatay. Ang iniisip ko lang, saan kaya nakuha ni tatay ang sugat niya? Baka nasugatan siya dahil sa kanyang itak. Imposible naman mangyari yun, tol. Sa braso ang sugat niya, hindi sa kamay eh. Ewan ko kung anong iisipin ko ah. Pero, nag-aalala talaga ako sa kanya, tol. Kung may lagnat na siya, ibig sabihin nun, may impeksyon na ang sugat niya. Anong plano mo ngayon? Bahala na. Tol, tignan mo ang tatay mo. Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang makita kong bumagsak sa lupa ang aking ama. Nagkagulo ang mga tao roon. Kaya naman mabilis akong tumakbo papunta sa kinaroroonan niya. Nadatnan ko na hawak ni tatay ang kanyang ulo habang inaalalayan siyang tumayo ng mga taong naroroon. Pagkatapos ay umupo si tatay sa bangko na kahoy. Merong isang babae na nagmalasakit na kumuha ng tubig para sa kanya. At merong nagpapaypay ng karton sa kanyang muka. Ako naman ay biglang tumabi ng upo sa aking ama at hinawakan ang kanyang braso. Tay! Tay, ano po nangyari sa inyo, tay? Wala to, anak. Medyo nahilo lang ako kanina. Teka nga, bakit ka ba bumalik? May nakalimutan lang po ako. Mabuti na nga lang po at bumalik kami ni Randy. Kung hindi ko makikita ang nangyari sa inyo ngayon. Bakit po ba kayo nahilo, tay? Dahil siguro sa init ng panahon. Sige na, ayos na ako. Umuwi na kayo. Magliligpit lang ako ng mga gamit pagkatapos. Uuwi na rin ako. Hindi tay, hindi po kita iiwan dito. Ako na rin po magliligpit sa gamit nyo. Sasamahan ko na po kayo sa pag-uwi. Tsaka tay, yung braso nyo po, may sugat po ba yan? Baka kasi dahil po dyan, kaya po kayo nahilo kanina. Isa pa, mataas na rin po ang lagnat nyo tayo. Kaya kailangan nyo po munang magpahinga. Ayos lang ako. Sige na. Hayaan mo na ako rito. Mang Damian, huwag na po matigas ang ulo nyo. Sumama na po kayo sa amin sa pag-uwi. At hayaan nyo na po kami magligpit sa mga gamit nyo. Isa pa, mas maganda po siguro kung magpapagamot din po kayo kay Lolo Inok para mabigyan po kayo ng gamot para sa sugat nyo. Maraming salamat, Randy, sa pag-aalala. Pero wag mo kong alalahanin. Pagod lang to, tsaka ang sugat ko sa braso. Maliit lang to at malayo naman to sa bituka. Hindi po ako naniniwalang maliit lang po ang sugat nyo sa braso, tay. Hindi po kayo lalagnatin kung walang impeksyon at pamamaga ang sugat nyo. Kaya tara na po. Balikan na lang po natin ang mga gamit nyo rito. Ang mahalaga po ay maipagamot kagad kayo kay Lolo Inok. Teka. Baka naman mawala ang gamit ko rito, anak. Kami na po ang bahala dyan ni Randy, tay. Halita po kayo. Aalalayan po namin kayo maglakad. Pero Huwag na po kayong tumutol, Mang Damian. Isipin niyo po muna ang kalagayan nyo, pati ang anak nyo na nag-aalala sa inyo. Iba na po kasi ang kulay ng braso nyo eh. Sa tingin ko po, malala na po ang sugat nyo. Kaya halika na po, umalis na po tayo rito. Wala nang ang nagawa si tatay. Nang hawakan namin siya si tigkabilaan niyang braso, inalalayan namin siyang maglakad, kaya't naramdaman namin ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa taas ng kanyang lagnat. Nagkatinginan kami ni Randy. Pareho kaming nag-alala sa kalagayan ng aking ama. Idagdag pa ang panganib natid ng kakahuyan na dadaanan namin. Pareho kaming walang imik ni Randy dahil pinakikiramdaman namin ang paligid. Mabilis din ang tibok ng aking dibdib dahil sa nararamdaman na takot. Pakiramdam ko, hindi na ako humihinga ng mga sandaling yon hanggang sa bigla kong naalala ang tungkol sa sugat ni tatay. Teka, tay. Saan niyo po ba nakuha ang sugat niyo sa braso? Bakit hinintay niyo pa po na lumala po at magkasakit kayo?
Naglalakad ako rito nang biglang lumipad ang isang manok. Putak siya ng putak. Pero nagulat ako nang bigla niya akong tinuka sa braso. Matagal ko bago natanggal ang pagkakabaon ng kanyang tuka sa aking laman. Para bang sinisip-sip niyang dugo sa aking sugat. Pero maliit lang naman yun kaya hindi ko pinansin. Ngunit habang tumatagal, palaki ng palaki ang sugat ko na para bang naguhukay pa ilalim. Kasunod ng paglapad ng aking sugat. Hanggang sa yun na nga, nakaramdam na ako ng pagkahilo at pabalik-balik na lagnat. Tay, hindi niyo po dapat nahinintay na lumala Dapat sa una pa lang, nagpagamot na po kayo. Masyado kasi ako nangihinayang sa kikitain ko, anak. Kaya nakalimutan ko ng sarili ko. Mang Damian, dapat po, unahin niyo po palagi ang kalusugan niyo bago po ang trabaho. Mabuti na lang po. At pumayag na po kayo magpagamot, Tay. Dahil hindi ko na talaga kaya ang sakit. Tsaka mabuti na yung makita ito ni Tatay Inok. Nung isang araw pa niya ito gustong makita Balak niyang gamutin, subalit tumanggi ako. Dapat po, nakinig po kayo sa kanya at agad na nagpagamot. Mas mahirap po kapag lumala na. Kaya nga hindi ko naisip na lalala ng ganito ang sugat ko. Dahil hindi ko pa rin nararamdaman noon ang sakit. Pero yan, Tay, tignan niyo po ang nangyari. Naging malala po ang sugat niyo. Sa unang pagkakataon, ay nag-usap kami ni Tatay na hindi nagtatalo. Maya-maya pa ay narating namin ang bahay ni Lolo Inok. Nadatnan namin siya na nagbibilad ng mga halamang gamot. Nang makita niya kaming tumigil sa kanyang ginagawa, bumakas sa kanyang muka ang pagtataka. Nang makalapit kami sa kanya, ay si Randy na ang nakipag-usap sa matanda. Lolo Inok, may lagnat po si Mang Damian. Kailangan niya po ng tulong niyo. Diyos ko po, nilalagnat ba ka mo? Aba, baka dahil yun sa sugat niya sa braso. Hala, sige, pumasok na muna kayo sa loob ng bahay at maghahanda lang ako ng mga gamot para sa kanya. Agad na tumalikod sa amin si Lolo Inok na nagmamadali sa pagkuha ng mga gamot. Kaming tatlo naman ay pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Inalalayan namin si Tatay na umupo sa bangko. Saka siya nangihinang sumandal sa upuan, habang si Randy naman ay nagpaalam sa amin at pumasok sa loob ng kusina. Pagbalik niya ay may dala na siyang palangganang may malinis na tubig. Inilapag niya yon sa ibabaw ng lamesa paharap kay Tatay. Pagkatapos ay naghanda siya ng malinis na tela. Wala pa ba si Lolo Inok? Ang tagal naman niya. Teka, Mang Damian, konting tiis lang po Maya-maya lang, baka dumating na rin po si Lolo Inok. Tol, ano kaya kung punta mo na si Lolo Inok? Baka kailangan niya ng tulong Akma na sanang lalabas ng bahay si Randy. Nang bumukas naman ang pinto, pumasok si Lolo Inok na merong dala na iba't ibang klaseng halamang gamot. Inilatag niya yon sa ibabaw ng lamesa. Hala, sige na, Elmo. Tanggalin mo na ang benda sa sugat ni Damian. Opo, Lolo Inok. Lumapit ako kay Tatay habang nananatili itong nakapikit. Sinimulan ko nang tanggalin ang benda sa kanyang braso. Halos dumikit na yon sa sugat niya. Nanginginig ang aking kamay nang tumambad sa aking paningin ang nangingitim at nagnanaknak na sugat ng aking ama. Bigla akong kinalabutan nang maamoy ko ang nabubulok na laman sa sugat ni Tatay. Nag-alala akong napatingin sa muka nang natitigilan na si Lolo Inok. Ganon din si Randy na nanlalaki ang mga mata dahil sa sugat. Ang matanda ang hindi nakatiis sa nakitang itsura ng sugat ni Tatay. Abay, Diyos ko, mahabagin langit na biyan. Bakit mo naman pinalalaan sugat mo na ganito? Aba, parang kailan lang maliit pa ang sugat mo sa braso Tuka lang naman po ito ng manok.
Kaya hindi ko po ito pinansin. Yun po palang pagkakamali ko. Ang hindi pagtuunan ng pansin ang maliit na sugat na yun. Tatay Inok, kaya niyo pa po bang gamutin ang sugat ko? Abay, oo naman. Kaya lang, hindi magiging madali. Medyo matatagalan dahil malaki na ang sugat mo. Namamaga na po kasi ang sugat niyo, Mandamyan. Kung tuka lang po yan ng manok, bakit naman po nagkaganyan? Hindi ko rin alam, Randy. Hindi ko alam kung bakit humantong sa ganito. Imposible naman po na may kabandagang manok na umatake sa inyo, Tay. Kaya ano po kayang dahilan at parang hindi naghihilom po ang sugat nyo? Sa tingin ko, hindi isang ordinaryong manok ang tumuka sa braso mo, Damian. Randy, iho, pahiram nga sandali ng tagsuri mo. Bakit, Lolo Inok? Ano pong gagawin niyo sa kwintas ko? Ilalapit ko sa sugat ni Damian para masigurado ko kung tama ang aking hinala. Hinubad ni Randy ang suot niyang kwintas at ibinigay yon kay Lolo Inok. Ang tagsuri na hawak ng matanda ay may palawit na maliit na bote at may laman yon na langis. Sinipat yon ni Lolo Inok saka inilapit sa sugat ni Tatay. Nanlaki ang mga mata namin nang makita ang malakas na paggulo nito. Dahil doon, bumakas ang pag-aalala sa aming anyo. Maging si Tatay ay napaunat sa kanyang pagkakaupo. Pabira! Huwag niyong sabihin na ang manok na umatake sa akin ay isang kampo ng kadiliman. Tama ka. Hindi ka nagkakamali, Damian. Sila nga iyon. Pero ang buong akala ko po ay hindi na sila manggagambala. Yun din ang akala ko. Kaya malaking palaisipan sa akin gayon kung bakit sila umatake sa iyo. Tay, Lolo Inok, ano po bang pinag-uusapan nyo? Ang manok na umatake sa iyong ama ay isang aswang na itik. Dahil doon, ang laway niya ay unti-unting kumakain sa laman ng sugat ng iyong ama. Kaya kapag hindi napigilan ng pagkalat ng lason, mahawa siya o di kaya naman, hahabulin siya ng mga aswang para patayin at kainin ang kanyang laman loob. Ang sugat niya ang magsisilbing tatak ng mga aswang para sundan si Damian. At hindi na siya tatantala ng mga aswang. Ano pong gagawin natin ngayon para hindi po mahawa si Tatay sa pagiging aswang? Kailangan ng pagtataboy sa amoy ng sugat niya na siyang umaakit sa pag-amoy ng mga aswang. Kaya kahit saan siya magpunta ay masusundan siya ng mga ito. Teka, sandali lang. Randy, magpadikit ka muna nga ng apoy sa kalan. Magmadali ka. Natitiyak ko na nasundan kayo ng aswang na ikik. Sige po, magpapanikit na po ako ng apoy sa kalan. Maiwan muna kita rito, Elmo, ha? Salamat, Tol. Ay, teka, sandali lang po, Lolo Inok. Bigla ko po naalala na meron po kaming narinig na huni ng ikik habang kami po ay papunta sa talipapa. Hindi po kaya ang nilalang na yon ang umatake po kay Tatay? Posible. Sapagkat sinusundan nila ang kahit na anong malangsa na maaamoy nila. Hindi ba't may dala kayong baboy kanina? Opo, marahil po ay dahil nga po doon sa baboy. Kung ganun po, ano po ba talaga ang kakayahan ng mga aswang na ik-ik? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin ginagawa ang kapitan natin para sila ay patayin? Hindi yun magiging madali, Elmo. Dahil ang mga aswang na ik-ik ay may kakayahang mag-anyong manok sa gabi at tao naman sa araw. May kakayahan din sila na magpalit-palit ng anyo. Depende sa kanilang gusto. Kaya mahirap silang mapuksa. Kung ganun po, kailangan po pala nating maghanda. Tama ka. Kailangan maging alerto tayo sa ating paligid dahil hindi natin alam kung kailan sila aatake. Pero sa ngayon, kailangan muna natin magmadali. Dapat malagyan kagad ng gamot na sugat ni Damian
bago pa umabot sa kanyang utak ang impeksyon ng laso ng aswang. Dahil kapag umabot yon sa kanyang ulo, hindi niya na tayo makikilala at papatay na siya ng papatay para lamang mabuhay. Dahil sa aking narinig, ay bigla akong nag-alala at natakot para sa aking ama. Hindi na rin nakapagsalita si tatay dahil maging siya ay nagulat din sa mga sinabi ni Lolo Inok. Maya-maya pa ay sinimulan ng matanda ang panggagamot. Tumulong na rin ako sa pagdidikdik ng mga dahon. Saka kinatasyon at pinatakan ang sugat ni tatay. Napasigaw siya sa labis na sakit. Tiisin mo lang ang sakit, Damian! Tiisin mo! Ano po ba kailangan kong gawin? Pagkatapos nito, napakakirot. Iwasan mo munang lumabas ng bahay hanggat hindi pa magaling ang sugat mo. Kailangan mo munang magpahinga sa trabaho. Dahil kung hindi, baka lumala pa ito. Tay, makinig po kayo sa sinasabi ni Lolo Inok ha. Buhay niyo na po ang nakataya rito. Pero, paano naman ang pwesto ko sa palengke? Hindi pwedeng tumigil ako sa pagtatrabaho eh. Mas lalong lalala ang sitwasyon. Alam mo naman kung anong ibig ko sabihin, di ba, Tatay Inok? Pasensya ka na, Damian. Pero wala nang ibang paraan. Sa pagkakataong ito, buhay mo naman ang mahalaga. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa pwesto mo. Tay, ako po muna kaya ang pansamantalang pumalit sa inyo. Sayang naman po ang kakayahan ko. Hindi. Hindi ako makakapayag. Wala kang ibang gagawin, Elmo, kundi ang manatili sa bahay. Alam mo naman, di ba, na ayaw kung makikita kitang humahawak ng itak. Bakit nga po, Tay? Bigyan niyo nga po ako ng magandang dahilan kung bakit ayaw niyo po akong gumamit ng itak. Dati naman po ay pwede, di ba? Bakit ngayon hindi na pwede? Dati yon. Basta-basta. Sundin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Hala, sige na. Naiintindihan ko kung bakit ayaw mong humawak ng itak ang anak mo si Elmo. Pero sa ngayon, sundin mo rin ang sinasabi ko sa'yo, Damian. Huwag ka munang magtrabaho alang-alang sa kalagayan mo. Hala, sige na. Tapusin na natin ang gamutan na ito. Sa pagpapatuloy ng panggagamot ni Lolo Inok sa sugat ng aking ama, bumalik naman si Randy at sinabi nito na nakapagpabaga na ito ng apoy. Agad na inihanda ng matanda ang bao at naglagay ng baga sa loob nun. Ikinalat niya ang usok sa paligid ng bahay, maging sa palibot ng kinatatayuan ng aking ama. Butil-butil ang pawis niya sa noo, kaya kahit papano ay nawala ang kanyang lagnat. Tapos na akong gamutin ka, Damian. Umuwi ka na at magpahinga. Ay, teka, siya nga pala. Inumin mo muna ang katas ng sambong para mabawasan ang pananakit ng sugat mo. Hanggat maaari, huwag ka munang lalabas ng bahay mo, ha? Natitiyak ko, nasusundan ka ng mga ik-ik at baka tuluyan ka pang mapahamak. Makinig ka sana sa mga sinasabi ko at huwag mo nang paiiralin ang katigasan ng ulo mo. Sige po. Maraming salamat po sa tulong niyo sa akin, Tatay Inok. Wala yon. Huwag mo nang alalahanin yon. Hala, sige na, Elmo, iho. Samahan mo na ang ama mo at umuwi na kayo. Lo, sasama po muna ako sa kanila. Ikaw ang bahala, Randy. Basta't huwag ka magpapagabi sa daan. At teka, siya nga pala. Heto na ang tagsuri mo. Isuot mo ulit sa leg mo. Ingatan mo ang kwintas na po. Sige na. Iatid mo na sila Damian at Elmo. Opo, iingatan ko po ito. Sige po, Lolo Inok. Tutuloy na po kami. Maraming salamat po sa inyo. Sige, mag-iingat kayo. Sa paglabas namin ng bahay, ay nakita ko na inihagis ni Lolo Inok ang bao sa labas ng kanilang tahanan. Saka nag-antandang krus bago pumasok sa loob ng kanilang bahay.
Habang inaalalayan namin si tatay sa paglalakad, ay napansin ko na tahimik ito at malalim ang iniisip. Tay, bakit po parang wala po kayong kibo? Iniisip ko lang kung paano na tayo kapag tumigil na ako sa trabaho. Ay nako, tatay talaga oh. Kayo lang naman po ang ayaw sa gusto kong mangyari. Kung tutusin, tay, kaya ko naman pong gawin ang trabaho nyo eh. Siya nga naman, Mang Damian. Si Elmo na lang po ang makakatulong sa inyo. Kahit na, basta ayaw ko pa rin. Hindi na baling magdildil kami ng asin. Huwag lang humawak ng itak si Elmo. Kahit tutol ang aking ama, sa gusto kong mangyari, ay naisip ko na ipagpatuloy ang trabaho na maiiwan niya. Kailangan ko lang kausapin si Lolo Inok para matulungan si tatay. Palihim kaming nagkatinginan ni Randy. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, sa wakas, narating na rin namin ang aming tahanan. Sige na, iwan niyo na ako dito. Kaya ko na maglakad papasok sa loob ng aking kwarto. Kailangan niyo nang balikan ng mga gamit ko sa talipapa. Naalala ko pala na baka mawala ang itak ko sa aking pwesto. Kung kaya niyo na po, aalis na po kami, Mang Damian. Sige na Randy. Maraming salamat sa iyo ha. Sige po, sasamahan ko po si Elmo. Mag-iingat kayo. Lalo na. At kanina pala meron na sa inyong sumusunod na aswang na ik-ik. Bilisan niyong maglakad para hindi kayo abutan ng dilim sa daan. Ay, sigurado po ba kayo na kaya niyo po mag-isa? Oo na, sige na. Kailangan ko na rin magpahinga. Mag-iingat kayo. Hinintay namin na pumasok sa loob ng bahay si tatay. Bago kami umalis ng kaibigan kong si Randy, nagmamadali naman kami sa paglalakad upang makabalik kami bago dumilim. Habang tinatahak namin ang daan, ay biglang nagtanong sa akin si Randy. O ano, tol? Ano ng plano mo ngayon? Kanina kasi, napansin ko na para bang may gumugulo sa isip mo eh. Tama ka, tol. Marami talagang tumatakbo sa isip ko. Sa palagay ko, may kinatatakutan at iniiwasan si tatay. May malalim na dahilan kung bakit ayaw niya akong pumalit sa kanya. At yun ang aking aalamin. Kakausapin ko si Lolo Inok na ako muna ang kukuha ng mga karne ng baboy sa kanya. Hindi ko susundin ang sinabi sa akin ni tatay. Tol, kapag nakinig ako sa kanya, magugutom kami. Isa pa, kailangan ni tatay ng gamot, di ba? Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo, tol. Pero paano kapag nalaman ni Mang Damian? Bala na. Sa ako na lang iisipin yun. Kapag nabuking na niya. Pambihira, talagang matigas ang ulo mo. Gumagawa ka lang ng dahilan para magalit si Mang Damian sa'yo. Parehas kayong matigas ang ulo. Mag-ama nga kayo. Tol, kilala mo ako. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang dahilan kung bakit ayaw ni tatay na humawak ako ng itak. Ay nako, bahala ka na nga sa gusto mo. Basta ako, hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo ha. Pero naisip mo ba si Lolo Inok? Paano kung madamay siya? O di kaya naman, baka hindi rin siya pumayag sa gusto mong mangyari, di ba? Kaya nga tol, kakausapin ko siya eh. Tsaka gagawin ko to para kay tatay. Alam ko na papayag si Lolo Inok. Sige, bahala ka tol. Huwag mo sanang kalimutan na delikadong sitwasyon natin ngayon. Lalo na at unti-unti nang lumilitaw ang masasamang nilalang sa lugar na to. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko ng mga sandaling yon. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating na namin ang talipapa. Nagulat kami nang madatnan namin doon si Kapitan Santiago. Para bang hinahanap niya si tatay. Kapitan! Kapitan Santiago! Ano pong ginagawa niyo rito? Teka, si Damian, kumusta na siya? Ayos lang ba siya? Nakauwi na ba? Opo, umuwi na po si tatay. Masama po kasi ang pakiramdam niya kanina eh.
Konting pahinga lang po ang kailangan niya. Nako, nakauwi na pala siya. Paano kaya ito? Kapitan, ano po ba ang laman ng basket na yan? Kasi nakalimutan ni Damian na iwain ng manipis ang laman ng baboy. Para sana maayos ko maparte sa mga bibigyan ko nito. Kaya lang, paano ba yan? Nakauwi na pala siya. Ako na lang pong gagawa para sa inyo, Kapitan. Nakita ko naman po na dito niyo yung binili. Ay, teka, Kapitan, binabayaran niyo po ba si tatay kapag nagpapahiwa po kayo ng karne? Aba, siyempre naman. Pasadya kasi ang tawag dito, kaya nagbabayad talaga ako ng hiwalay sa halaga ng karne. Sandali lang, marunong ka ba, iho? Opo, marunong po ako. Sige po, ilapag niyo na po sa ibabaw ng mesa. Ako na pong bahala. Teka, Elmo, sigurado ka ba sa gagawin mo? Marunong ka ba talaga? Oo naman, tol. Huwag kang mag-alala. Marunong ako. Bumakas ang pag-aalala sa muka ng aking kaibigan. Yung kasi ang unang pagkakataon na makikita niya akong gumamit ng itak. Sinimulan ko na ang paglalatag ng karne sa sangkalan na kahoy habang pinapanood ako ni na Kapitan Santiago at ng kaibigan kong si Randy. Hinaplos ko muna ang laman ng baboy. Maigpit kong hinawakan ang maliit na itak at sinimulan ang paghiwa sa laman ng karne na merong banayad na paghagod. Malinis at pareho ang sukat ng pagkakahiwa ko. Nang matapos ako sa aking ginagawa ay napansin ko na parehong tulala ang dalawa sa ginawa ko. Kapitan, tapos na po. Grabe! Napakahusay mo palang humawak ng itak, Elmo. Ganon din sa paghiwa ng karne. Parehong-parehong sukat at talagang nakakamangha ang ginawa mo. Mas magaling ka pa kesa kay Damian. Nako, hindi naman po. Kay tatay lang din naman po ako natuto na gumawa nito. Aba, napakaswerte naman ni Damian at merong nagmana sa kanya. Tsaka ang husay mo rin gumamit ng itak. Tama si Kapitan Tol. Magaling kang gumamit ng itak. Tsaka bagay na bagay sa'yo ang pagiging matadero. Parang natural lang sa'yo. Sayang naman ang husay mo, Elmo. Bakit hindi ka tumulong sa ama mo? Nako, nakakatuwa naman po at napansin niyo po ang husay ko sa paggamit ng itak. Pero sana nga po payagan po ako ni tatay na tumulong sa kanya. Kasi ayaw niya pa rin po akong gumamit ng itak eh. Kung sa bagay, nag-iingat lang naman si Damian. Teka, ano ba ang markang yan sa kamay mo? Hugis bituin ba yan? Napatingin ako sa itinuturo ni Kapitan Santiago. Matagal ko nang balat ang hugis bituin sa aking kamay. Kulay itim yun na madalas pinagkakamalan na tato. Ito po ba? Balat ko po ito. Sabi po ni tatay, isa raw po itong biyaya, isang palatandaan ng pagiging swerte sa buhay. Ganun ba? O sige la, marami pa pala akong gagawin. Tsaka kung may panyo ka, talian mo. Huwag mong ipakita sa mga tao rito ang marka mo sa kamay mo. Lalo na kapag may hawak kang itak. Bakit naman po? Basta sundin mo na lang ang sinabi ko. Teka, may panyo pala ako rito. O heto, talian mo kamay mo. Takpan mo ang tattoo mo. Kinuha ko ang kulay pulang panyo at itinali ko yun sa aking kamay para itago ang aking marka. Nagtataka man ay hindi na ako nagtanong pa kay Kapitan Santiago dahil pagkatapos kong ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa aking balat, nagbago ang kanyang kilos. Para bang bigla siyang naging balisa. Namutla ang kanyang labi. Hindi ko na lang yun pinansin dahil ibinaling ni Kapitan Santiago ang usapan namin tungkol sa husay ko sa paggamit ng itak. Hindi ko tuloy napansin na marami na palang mga tao sa paligid ko. Ang iba na may tinda ng karne ng baboy ay sa akin na
nagpahiwa ng karne. Kaya pagkatapos magbayad ni Kapitan Santiago, ay dinagsa ng mga tao ang pwesto ko. Hindi na kami nakaalis ni Randy. Naging katulong ko na rin siya. Lahat ay humanga sa usay ko, at ang iba naman ay nawili sa panunood sa ginagawa ko. Dahil sa papuring natanggap ko, mas lalo akong ginanahan sa trabaho. Hindi ko tuloy namalayan ang oras. Naku, nalinti ka na, Elmo. Malapit na palang dumilim. Tara na, kailangan na nating umalis. Pero paano sila, tol? Marami pa nagpapahiwa ng karne sa akin eh. Sabihan mo na sila na kailangan na nating umalis. Tsaka, kanina pa nga umuwi si Kapitan Santiago eh. Kung tutusin, siya lang naman talaga ang customer mo eh. Sige na, bilisan mo na. Pareho tayo mapapagalitan ito eh. Magliligpit na ako ng mga gamit natin ha. Bahala ka nang magpaalam sa kanila. Marami ang umalma. Nang isa-isang dinampot ni Randy ang mga gamit namin para ilagay sa basket. Dahil ayon sa kanila, ay kanina pa raw sila naghihintay. Naku, pasensya na po talaga kayo ha. Pero malayo pa po kasi ang uuwian namin eh. Baka abutin po kami ng dilim sa daan. Sa ibang araw na lang po ulit kayo magpatagtad ng karne sa akin. Pambira, ano bang problema nila? Bakit pinipilit ka nilang hiwain ang binili nilang karne ng baboy? Ang dapat dyan, kung saan nila binili yung baboy, dapat dun din sila magpatagtag ng karne. Hayaan mo na, Randy. Ngayon lang kasi sila nakakita ng mahusay na kagaya ko eh. Sus, nakuha mo pang magyabang ha. Kaya nagagalit sa'yo ang ibang matadero eh. Dahil inaagawan mo sila ng suki. Ay naku, pambihira naman oo. Wala akong inaagaw sa kanila aba. Hindi ko nakasalanan na mas pulido akong gumawa kaysa sa kanila. Sige na, tama ka na. Tapos ko nang iligpit ang mga gamit. Kaya naman umalis na tayo. Teka, ako na lang ang magdadala sa itak ni tatay. Ikaw na lang ang sasangkalan. Aba, dadalin ko ba itong sangkalan? Pambihira eh, ang bigat-bigat nito ah. Sige na. Ikaw naman oh, dami mo namang reklamo. Tutulong ka na rin lang naman. Abay, lubos-lubosin mo na. Halika na, nagmamadali ka, di ba? Wala nang nagawa si Randy nang hilahin ko siya paalis sa lugar na yon. Pumasok kami sa kakawian at mabilis na naglakad habang palingalinga kami sa paligid. Tol, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na mahusay ka palang gumamit ng itak. Alam mo, napapaisip tuloy ako eh. Bakit kaya ayaw ni Mandam yan na paggamitin ka ng itak sa kabila ng kausayan mo? Para talagang bigla akong naintriga sa dahilan ni Mandam yan eh. Kaya nga, yan ang malaking katanungan sa isip ko, tol eh. Ilang taong ka ba nang matutong gumamit ng itak? Para kasing sanay na sanay ka sa paghiwa at pagtagtad ng mga karne. 10 taong gulang pa lang ako nun nang matuto akong gumamit ng itak at maghiwa ng mga karne. Hanggang sa sumali ako sa iba't ibang klaseng patimpalak na may kinalaman sa paghihiwa ng karne. Pero yun nga, nung lumipat kami rito sa lugar na to, nagbago ang lahat at kahit kailan, hindi niya na ako pinahawak ng itak. Grabe naman. Bakit kaya no? Sayang naman ang talento mo kung pinagbabawalan ka sa paggamit ng itak. Grabe, ang labo naman ni Madam yan. Tol, sinubukan mo na bang tanungin si Madam yan kung bakit niya ginagawa yon? Nako, maraming beses na tol, pero palagi siyang nagagalit sa akin kapag nagtatanong ako. Naisip ko nga, baka ayaw lang talaga ni tatay na masapawang ko siya o matalo sa pagiging mahusay na matadero. Ano ba yun? Ang babaw naman ng dahilan ng tatay mo, tol. Ay nako, hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Pero ang mahalaga sa ngayon, may pera na akong pambili ng gamot ni tatay. Teka, sandali lang, tol. Naalala mo ba naging reaksyon ni Kapitan Santiago nang makita niyang balat mo sa kamay? Bakit kaya biglang nagbago ang kilos niya kanina, no? Oo nga, tol. Napansin ko rin yun. Isa pa, gusto niyang itago itong marka sa kamay ko. Bakit kaya, no? Hindi kaya may ibang ibig sabihin ng marka mo? Kaya ganun na lang ang pag-aalala ni Kapitan Santiago? Abay malay ko. Para sa akin, balat lang naman to eh.
Wala itong ibang ibig sabihin. Kung sa bagay, kung ano-ano na lang yata ang napapansin natin dahil siguro sa mga nalaman natin kanina kay Lolo Inok. Ay nako, magmula nang marinig ko ang tungkol sa mga aswang na ik-ik, palagi na lang akong kinakabahan. Teka, tol. Naririnig mo ba ang kaluskos sa paligid? Pambihira, yan ka na naman eh. Teka, oo nga no. Mukhang meron na naman tayong mga kasagupa. Ayan na naman sila. Ang mga nilalang na sumusunod sa atin. Masama to. Malakas sa mga aswang kapag nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Anong gagawin natin, tol? Pakiramdaman nating mabuti ang paligid natin. Basta, diretso lang tayo sa paglalakad. Maging alerto tayo. Ang itak mo, bunutin mo na sa kaluban para maging handa ka sa pag-atake nila. Ako naman, lintik. Sangkala lang itong dala ko eh. Pambihira. Ang pangit naman na sandata nito. Puro ka naman kalokohan eh. Tara na, maglakad na tayo. At baka naman nagkakamali lang tayo sa nararamdaman natin sa paligid. Pigil ko ang aking hininga nang maglakad kami ng mabilis ni Randy. Panay din ang linga namin sa paligid. Nang maramdaman ni Randy ang paggulo ng suot niyang tagsuri, ipinakita niya yun sa akin bilang pagbibigay ng babala para sa iba yung pag-iingat namin. Maya-maya pa ay narinig namin ang huni ng aswang na ik-ik. Nagkatinginan kami ni Randy at naging alerto sa paligid. Naku, Diyos ko po. Mukhang napapalibutan na tayo ng mga aswang na ik-ik. Anong gagawin natin, tol? Huwag na lang tayo magpalata na natatakot tayo sa kanila. Mas lumakas ang kanilang paghuni. Diyos ko, sana hindi tayo mapahamak. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang may mga aswang sa baryo natin. Pareho lang naman tayo ng nararamdaman eh. Matagal na akong nakatira dito. Pero kahit kailan, hindi pa ako nakakita ng aswang na ik-ik. Ngayon lang sila naging agresibo. Ngayon lang sila lumitaw. At sabi kasi sa akin ni Lolo Inok, ang mga aswang na ik-ik daw ay hindi naman daw totoong nananakit. Nananakit lang daw sila kapag nakakakita ng panganib. Yung tipong may makita silang tao na may banta ng panganib sa kanilang buhay. Saka lang daw sila umaatake. Ano ka mo, panganib? Teka, sinasabi mo ba na isa sa atin ang may dalang panganib sa kanilang buhay? Oo, tol. Posibleng ganun nga. Batay lang naman yun sa madalas kong naririnig na kwento mula kay Lolo Inok eh. Pero wala naman tayong ginagawang masama sa kanila, di ba? Oo nga. Kaya mabuti pa. Tuloy lang tayo sa paglalakad. Magkunwari tayong walang napapansin. Magsasalita pa sana ako nang mula sa unahan ng aming daan ay lumitaw ang isang kulay itim na manok. Makintab ang kanyang balahibo, ngunit ang kanyang mga mata ay talaga namang mapupula. Napaatras kami ng hakbang, pero meron pa palang mga nilalang sa aming likuran. Napabilis ang aming paglinga sa paligid at naghanap kami ng pwede naming madaanan para kami ay tumakas. Itinutok namin ni Randy ang hawak naming itak at sangkalan. Sige, huwag kayong lalapit. Kundi, papatayin namin kayo. Tol, papalapit na sila sa atin. Lintik na. Hindi sila natatakot sa dala natin sa data. Tumahimik ka nga dyan. Hindi ako makapag-isip ng maayos eh. Hindi namin inaasahan na biglang susugod sa aming kinaroroonan ang mga aswang na ik-ik. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi ko tinamaan ng itak ang lumipad na manok. Kaya naman, ako ang tinamaan ng kanyang tuka sa balikat. Sabay-sabay silang umatake sa amin. Bawat wasiwas ko ng itak sa ere ay naiiwasan nila yun. Umatake ang dalawang aswang na ik-ik sa akin. Tinamaan ako ng tuka sa braso. Napasigaw ako dahil sa sakit. Habang si Randy naman ay panay ang palo niya sa aswang gamit ang sangkalan. Nang makahanap ako ng tiyempo, tinaga ko ang leeg ng aswang. Nagkikikisay ang kanyang katawan.
Saglit na tumigil sa pag-atake ang ibang mga aswang na ik-ik at napalitan ng malakas nilang paghuni. Para bang nagtatawag sila ng kasama. Biglang sumakit ang sugat ko sa braso. Para bang konektado yon sa ingay na nililika ng mga aswang. Mas lalo akong namilipit sa labis na sakit. Tol, may tama ako. Napakasakit. Aray, hindi ko matiis. Kayanin mo, tol. Ako rin naman may tama rin ako eh. Kailangan natin umuwi sa bahay ni Lolo Inok. Teka sandali. Para sa kaya ang ginagawa nila? Naku, Diyos ko po. Unti-unti silang lumalaki na halos kasinlaki na ng tao. Wala nang ibang paraan kundi ang tumakbo. Randy, sandali. Hintayin mo ako. Bilisan mo, hinahabol niya na tayo. Halos hindi na lumapat ang mga paa namin sa lupa dahil sa pagmamadali. Paglingon ko ay unti-unti silang nadadagdagan at tuloy ang paghabol sa amin. Ngunit bigla kaming tumigil sa pagtakbo nang harangan kami ng mga aswang na ik-ik sa unahan ng aming daan. Paano na? Ano nang gagawin natin, tol? Wala nang ibang paraan kundi ang lumaban para sa buhay natin. Bahala na. Kaya natin to. Patay na akong patay. Sabay-sabay silang umatake sa amin ni Randy. Sinalubong ko naman sila ng taga. Bawat wasiwas ko ng itak ay sinisigurado ko na tatamaan ko sila ng talim. Bumagsak sila sa lupa at dahil dun, mas lalo silang nagalit. Sa pag-atake nila sa akin ng tuka, tinamaan ako sa pulsuhan kaya nabitiwan ko ang itak. Hindi pa sila nasiyahan. Nag-agawan sila sa pagtuka sa aking binti. Si Randy naman ay bumagsak sa lupa at ginamit ang kamao laban sa mga aswang na umaatake sa kanya. Nang mapabagsak niya ang mga kalaban, tumayo si Randy at tinulungan niya ako. Tol, halika na! Tumakas na tayo! Hindi natin sila kayang labanan, mamamatay tayo dito! Sige na, tumakas ka na, tol. Bilisan mo. Hindi kita iiwan dito, tol, kahit na anong mangyari. Magkasama tayong uuwi. Halos buhatin ako ni Randy, makatakas lang sa mga aswang na ik-ik. Hanggang sa biglang sumulpot si Lolo Inok. May dala siyang langis na iwiniwisik niya sa mga aswang. Kasunod, ang pagsaboy niya ng maraming asin. Nang umusok ang kanilang katawan, ay kumaripa sila ng takbo dahil sa labis na takot. Halina kayo! Magmadali kayo! Sa bahay tayo pumunta! Lolo, marami po kami sugat sa katawan. Baka po mahawa po kami ng aswang. Kaya tara na, bilisan nyo para magamot ko na mga sugat nyo sa lalong madaling panahon. Diniis ko ang sakit sa mga sugat ko at sinundan namin si Lolo Inok. Dala niya ang lumang gasera na siyang tanglaw namin sa aming dinadaanan. Halos pigil namin ang paghinga habang nakikiramdam sa paligid. Pagkalipas ng ilang minuto, narating namin ang bahay ni Lolo Inok. Mabilis na naghanda ng gamot ang matanda. Pagkatapos ay saka naman kami umupo sa bangko at hinubad ang aming suot na damit. Tol, kailangan ko ng maabang maggas para hindi makita ni tatay ang mga sugat ko sa katawan. Siguradong magagalit yun. Marami akong damit, tol. Kaya huwag ka na mag-alala. Agad na ginamot ni Lolo Inok ang mga sugat ko sa katawan. Pagkatapos ay si Randy naman. Nang makapagpahinga kami, ay hindi na ako nakatiis na hindi kausapin ang matandang si Lolo Inok tungkol sa mga aswang na umatake sa amin. Lolo Inok, hindi na po biro ang ginawa nilang pag-atake sa amin kanina. Kung iisipin po, malinaw na kami po talaga ang puntirya nila. Oo.
Tama ka sa sinabi mo, Elmo. At isa itong masamang senyales. Ang paglitaw ng mga aswang na ikik ay isang palatandaan ng nalalapit na pagsalakay ng mga aswang sa natitirang tao sa baryong ito. Teka, Lolo Inok. Ano pong ibig niyo sabihin? Lahat ng mga tao rito ay mga aswang, Elmo. Kami lang ang tao rito dahil kaya namin protektahan ang aming mga sarili. Dumating na ang kinatatakutan namin ni Damian. Ang hindi na sila masuportahan sa pagkain at hindi namin sila mapigilang kumain ng tao. Ano po? Kayo po nagsusuporta ng pagkain sa mga aswang? Tama ba pagkakarinig ko? Nanlaki ang mga mata ko sa aking mga narinig mula kay Lolo Inok. Hindi ako makapaniwala na ang lahat ng mga tao sa baryo na yun ay mga aswang na ikik. Tama ang narinig mo, Elmo. Kaming tatlo ni na Kapitan Santiago at Damian ang magkakatulong para mapanatili ang pananahimik ng mga aswang na ikik. Kinailangan namin suportahan ang kanilang pagkain para hindi sila pumatay ng mga tao. Sinisikap namin na ituring silang mga normal na nilalang. Kaya lang, pagkatapos ng mga nangyari kay Damian, natakot ako dahil isa yung palatandaan na hindi na kami ligtas sa lugar na ito. Lolo Inok, sabihin niyo nga po, pati po ba ang mga tao sa talipapa? Aswang din sila? Tama ka. Lahat sila ay mga aswang. Ang marka sa iyong kamay ay isang tatak ng isang mandirigmang lalaban sa kanila. At mas lalo silang nagkagulo. Naghumawa ka ng itak. Tama ba? Gumamit ka ng itak kanina. Opo. At nakita rin po ni Kapitan Santiago ang balat ko sa aking kamay. Ano po bang meron sa markang ito? Kapag nakita yan ng aswang, habang may hawak ka ng itak, malalaman nila na ikaw ang hinirang at nakatakdang papatay sa kanilang lahi. At kapag nangyari yon, papatayin ka nila at yun din ang magiging hudyat ng kanilang pagsalakay. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Damian na makita kang gumagamit ng itak. Natatakot siya na baka mapahamak ka. Ayaw niyang harapin mo ang nakatakda para sa iyo. Hindi ko lang yun sinasabi sa iyo, iyo. Dahil si Damian ang may higit na karapatan para magpaliwanag doon sa iyo. Lolo, kung nakita po ni Kapitan Santiago ang balat sa kamay ni Elmo, marahil ay pinaghahandaan na po niya ang napipintong pagsalakay ng mga aswang. Maaari, iyo. Dahil yun ang aming napagkasunduan. Diyos ko, nasa panganib po tayong lahat. At ngayon na wala na nagsusuplay ng pagkain sa mga aswang, siguradong maghahanap na po sila ng tao para kainin. Pagkatapos, maghahasik na sila ng lagim. At tayo ang una nilang sasalakayin. Delikado tayo. Teka. May iba pa po bang paraan para mapigilan sila, Lolo Inok? Oh, meron, Elmo. Teka, sandali lang, Tol. Ano bang ibig mo sabihin? Tol, kung matatakot tayo sa kanila at susuporta ng kanilang pagkain habang buhay tayo magiging alipin ng mga aswang, aba, hindi pwede yun. Kung ako po ang hinirang napapatay sa kanila, gagawin ko ang lahat para lang mapigilan sila at mapatay. Saglit na natigilan si Lolo Inok at napatingin sa aking muka. Ganon din si Randy. Teka. Sinasabi mo ba na ikaw ang lalaban sa kanila? Oo, Tol. Malinaw ang sinabi ko. Ayoko nang maulit ang ginawa nila kay tatay. Maging sa atin. Kailangan may gawin ako para tapusin ang lahat ng ito. Kung ganon, kailangan mo maging matapang. Yan ang gagamitin mong lakas para makuha mo ang sandata
sa kamay ng tagapagbantay, ang mahiwagang Jungle Bolo. Ngunit mag-iingat ka, dahil isa rin siya mandirigmang aswang. Sa katunayan, marami na sumubok na kunin sa kanya ang itak. Ngunit lahat sila ay nabigo at namatay. Nakahanda po akong sumubok na kunin yon, Lolo Inok. Kaya siguro malakas ang kalaban dahil walang nangas na kunin sa kanila may wagang Jungle Bolo. Lolo Inok, bakit kailangan po ng tapang para makuha po ang itak? Sapagkat makukuha lamang ang Jungle Bolo sa oras na mapatay ang tagapagbantay nito. Tanging ang may marka ng bituin sa kamay ang may kakayahang bumawi sa Jungle Bolo. Si Elmo ay apo ng isang dating manunugis ng aswang na unang nagmay-ari sa mahiwagang itak. Ano? Pagmamayari po ng aking lolo ang itak? Kaya po pala, ako ang itinakda dahil ako rin po ang tagapagmana. Tama ka, Elmo. Kaya natatakot si Damian na tanggapin mo ang nakatakda para sa iyo. Sige po, Lolo Inok. Susubukan ko pong kunin yon. Hindi po ako natatakot na mapahabak. Dahil kung papairali natin ang takot, mamamatay tayong lahat. Saan ko po matatagpuan ang nilalang na nagbabantay sa sandata? Doon, sa ibabaw ng burol, sa may koprahan. Pero kakailanganin mo itong langis na ito na ginamit ko kanina. Kahit papano, ay makakatulong ito para mabawasan ang lakas ng aswang. Teka, sandali lang. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo, Tol? Paano si Mandamian? Randy, apo. Ako na ang bahala kay Damian. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Wala po kayong babanggitin sa kanya tungkol po sa binabala ko, Lolo Inok. Pero, Elmo, Makakasagabal lamang po si tatay sa mga plano ko. Alam niyo naman po, di ba? Natutol po siya palagi sa mga desisyon ko. Huwag po kayo mag-alala. Wala naman po akong balak na magsinungaling sa kanya ng matagal. Ipagtatapat ko po rin sa kanya ang lahat kapag nakuha ko na po ang sandata. Ay, nako. Parang ang hirap naman na gusto mo mangyari, bata ka. Paano ko mabigo at mapahaba ka? Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat? Sige ka. Wala po kayong ibang gagawin kundi ang magtiwala sa akin, Lolo Inok. Magtatagumpay po ko. Pinapangako ko yan. Wala nang nagawa ang dalawa nang makita nilang determinado akong makuha ang sandata. Ipinaliwanag sa akin ni Lolo Inok ang mga kailangan kong gawin sa oras na makaharap ko na ang tagapagbantay sa Jungle Bolo. At dahil sa pag-aalala ni Randy, sumama siya sa akin para puntahan ang kinaroroonan ng burol. Mabuti na lang at maliwanag noon ang sikat ng buwan, kaya hindi kami nahirapan na aninawin ang aming dinadaanan. Halos 1 oras din kaming naglakad sa masukal na kagubatan. Ilang sandali pa, sa wakas ay natanaw na namin ang kuprahan. Tahimik ang paligid ng mga sandaling yon. Kaya naman, inakala namin ng kaibigan kong si Randy na walang bantay sa lugar na yon. Ngunit nagulat kami nang makita namin sa hindi kalayuan ang isang nilalang na nakatalikod sa amin. Kumakain siya at ganadong-ganado sa paglantak sa lamang loob ng patay na baboy. Maingat kaming dumapa sa damuhan habang pinapanood namin ang ginagawa ng aswang na yon. Sa bewang niya, nakasukbit ang lumang Jungle Bolo. Ngunit kakaiba ang hawakan nun. Maging sa puluhan, may nakaukit na simbolo na hugis bituin. Katulad yon ng marka ko sa aking kamay. Tol, totoo nga ang sinabi ni Lolo Inok sa atin. Hindi siya pangkaraniwang nilalang. Hindi siya mukhang manok. Kundi, ang itsura niya ay isang taong lobo.
Pero tol, kagaya ng sinabi ni Lolo Inok, may kakayahan siyang magpalit-palit ng anyo. Kaya isa pa rin siyang aswang na ik-ik. Kahit ano pang klase siyang nilalang, hindi ako natatakot sa kanya. Lalabanan ko siya. Papatayin ko siya. Sana nga tol, magtagumpay ka. Saglit na tumigil ang aswang sa paglantak sa katawan ng baboy. Tumayo siya at binitiwan ang katawan ng hayop. Humarap siya sa amin at nagpalinga-linga pa sa paligid. Narinig namin ang malakas niyang pag-angil habang nakatingala sa langit. At sa kanyang pagyuko, diretso ang tingin niya sa damuhan na aming pinagtataguan. Ngumisi siya at tumulo ang malapot niyang laway na may bahid pa ng dugo. Anak ng putya, nakakita niya tayo, Randy. Tumayo ka. Pambira, matalas pala ang kanyang pakiramdam at pangamoy. Parang nagmamadali na sinugod kami ng aswang. Nakalayo namang kagad si Randy, kaya ako ang nahawakan sa balikat ng nilalang. Ibinilibag niya ako papunta sa kuprahan. Bumagsak ako sa lupa ng pasadsad, kaya naramdaman ko ang matinding sakit dahil sa kahoy na tumama sa aking sugat. Hindi pa man ako nakakatayo, ay naramdaman ko ulit ang kamay ng aswang. Ibinalibag niya ulit ako sa damuhan. Halos mapaigik na ako dahil sa sobrang sakit ng aking katawan. Dahil doon, nabitiwan ko ang itak na hawak ko. Sa muling paglapit sa akin ng aswang, malakas ko siyang sinuntok sa muka. Ngunit para bang hindi man lang siya natinag. Gumanti siya ng sakal sa aking leeg. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking mga paa sa lupa. Masyado siyang malakas at kahit na ano pang gawin ko, hindi ako makawala sa mahigpit niyang pagkakasakal sa akin. Napansin ko na tumakbo si Randy papunta sa amin at sinaksak niya ang likod ng aswang gamit ang kanyang matalas na itak. Kasunod ng pagbuhos niya ng langis sa katawan ng nilalang. Hayop ka! Bitiwan mo ang kaibigan ko, halimaw ka! Hetong sayo! Sa pangalawang pagsaksak ni Randy, ay tinamaan sa braso ang aswang. Kaya naman, lumuwag ang pagkakasakal nito sa aking leeg. Nang bumagsak ako sa lupa, binalingan ng aswang ang kaibigan kong si Randy. Inatake niya ito ng kalmot sa dibdib. Napasigaw ako nun nang bumagsak sa lupa ang aking kaibigan habang namimilipit siya sa labis na sakit na nararamdaman. Dahil doon, mabilis akong bumangon. Sinuntok ko ang aswang sa kanyang leeg at napaluhod siya sa lupa. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon habang mahina pa ang aswang. Dinalawang kamay ko ang pagsuntok sa kanyang muka. Kasunod ng pagsipa ko sa maselang bahagi ng kanyang katawan. At nang bumagsak siya sa lupa, hinugot ko ang itak sa kanyang bewang at nilaslas ko ang kanyang leeg. O ano? Diablong buang ka. Hawak mo na ngayon ang sandata. Natatalo sa inyong lahi. Ito na ang magiging katapusan mo! Inulit ko ang paglaslas sa kanyang leeg. Umangil ito ng malakas dahil sa sakit. Pinigilan niya ng kanyang palad ang pagtagas ng maitim na dugo mula sa kanyang sugat. Sa muli kong pag-atake sa kanya, itinarak ko ng madiin ang itak sa kanyang tiyan. Pagkatapos nun, inikot-ikot ko pa yon sa loob, sabay bunot ng talim. Umikot ako ng mabilis at pinugutan ko siya ng ulo. Nagkikikisay ang kanyang katawan habang tumatalsik ang kanyang maitim na dugo sa lupa hanggang sa lumiyab ang kanyang katawan at nasunog kasama ang kaluban ng itak.
Agad kong nilapitan si Randy at inalalayan siya na tumayo. Ano tol? Ayos ka lang ba? Kaya mo ba tumayo? Kaya pa ba? Tol, nagawa natin. Natalo natin ang tagapagbantay sa sandata. Tol, maraming salamat talaga sa tulong mo ah. Kung wala ka, baka hindi ko nagawa yun. Tol, ang galing ng ginawa mo. Akala ko, katapusan na natin kanina eh. Akala ko, magiging kwento na lang tayo pareho. Hindi mangyayari yun dahil magkasama tayo. Halika na, kailangan na nating umalis dito. Sige tol, tara na. Mabilis ang hakbang na tinahak namin ang daan paalis sa lugar na yon. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad, ay narating na namin ang bahay ni Lolo Inok. Nadatnan namin siya na nakaabang sa pintuan. Agad siyang lumapit sa amin at hinawakan ang braso ni Randy. Diyos ko, ano nangyari? O ano, nagawa niyo ba? Nakuha niyo ba ang jungle bolo? Opo, Lolo Inok. Nagtagumpay po kami. Kaya lang po ito, nasugatan po si Randy. Huwag niyo na akong alalahanin. Malayo naman to sa bituka eh. Kahit na, Apo, dapat matanggal ang laso ng aswang sa mga sugat niyo. Hala, sige na. Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Bilis! Hindi na nag-aksaya ng oras si Lolo Inok. Agad niyang ginamot ang aming mga sugat sa katawan. Pagkatapos ay pinag-usapan namin ang susunod na plano. Nang matapos kami sa pag-uusap, inihatid nila ako sa bahay. Itinago ko sa aking likod ang itak o ang jungle bolo. At ipinaalam ko kay Itay ang dahilan kung bakit kami ginabi ng uwi. Mabuti na lang at hindi na nagtanong si Tatay sa amin. Kinabukasan, isinagawa namin ni Randy ang napagkasunduan naming plano. Nagkatay ako ng baboy sa aming pwesto. Pagkatapos ay inialok ko yun sa mga tao dahil palihim akong nagmatsyag at pinag-aralan ang kanilang mga kilos. Hindi ko namalayan ng oras at madilim na pala ang paligid. Maya-maya pa ay dumating si Kapitan Santiago. Nakasuot siya ng jacket at may hawak na posporo. Wala siyang dalang basket. Pambihira. Talagang wala kang takot sa maaaring mangyari ano? Inilantad mo na ang marka sa iyong kamay. Huwag na po kayo magkunwari. Alam ko na po ang ginagawa niyo, Kapitan. Hindi po ako natatakot sa mga aswang. Sa tono ng pananalita mo, para bang kaya mong labanan ng mga aswang? Opo, Kapitan. Hindi ako duwag na kagaya niyo. Sinusuportahan niyo po ng pagkain ang mga aswang para mabuhay kayo. Wala kayong ipinagkaiba sa kampo ng kadiliman. Kung makapagsalita ka, para namang may ginagawa ka, para patahimikin ang baryong ito. May gagawin pa lang, Kapitan. Akala ko pa naman, ang sinasabi mong katahimikan ay gawa sa sarili mong pagsisikap. Yung pala, sinusuportahan niyo pa ang kalokohan ng mga aswang na ik-ik. At dahil dun, muntik na pong mapahamak si Tatay. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi porket nakuha mo ang sandata, ay malakas ka na. Kapag napansin nila ang itak at ang marka sa kamay mo, yan na rin ang magiging katapusan mo. Huli na, Kapitan. Nakita na po nila ang marka ko sa aking kamay. Pati na rin po ang itak. At ngayon, nakahanda na po ako para harapin at labanan silang lahat. Magsasalita pa sana ako nang bigla na lamang dumating si Tatay. Nanlamig ang aking buong katawan nang makita ko ang kanyang anyo. Galit na galit siya at namumula ang kanyang mga mata. Sinasabi ko na nga ba't nagsisinungaling ka sa akin eh? Itinuloy mo pa rin ang balak mo. Kinasabwat mo pa si Tatay Inok. Tay, patawarin niyo po ako kung nagsinungaling ako sa inyo. Pero alam ko na po ang totoo. Alam ko na ang panganib na dala ng mga tao rito. Lintik na. Itigil mo na ito.
Umuwi ka na sa bahay. Hindi po, Tay. Sa pagkakataong ito, hindi ako magiging duwag na kagaya ninyo. Patutunayan ko po na kaya ko silang labanan. At hindi kailangan suportahan ang kanilang pagkain. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, bata. Hindi kami duwag. Gumawa lang kami ng paraan para mabuhay. Halika na. Umuwi na tayo. Huwag na matigas ang ulo mo. Akma na sanang magsasalita ako. Nang mula sa kakawyan, ay nakita ko na humahangos na si Lolo Inok. May dala siyang sulo habang nagmamadali sa pagtakbo. At sa kanyang huliang daan ay natanaw naming lahat ang maraming aswang na ik-ik. Maging ang mga tao sa aming paligid ay bigla rin nagpalit ng anyo. Naging aswang silang lahat. Ngayon na! Sama-sama na sila sumasalakay sa talipapa! Kumilos na kayo, Randy! Elmo! Gawin nyo na ang plano! Sige na! Teka. Anong plano? Wala na pong oras para magpaliwanag, Mandamyan. Heto po, Itak. Lalaban na po tayo sa mga aswang! Wala nang nagawa si tatay nang biglang umatake sa amin ang mga aswang. Kanya-kanya kami ng kalaban at dahil sa bilis ng pangyayari, hindi kami kagad nakabuelo. Dahilan upang matalo kami sa unang sagupaan. Pakiramdam ko ng gabing yon ay katapusan na naming lahat. Dahil para silang hindi nauubos, kaya ako na ang kumilos at humarap sa kanila. Inatake ko sila ng pasalubong. Pinagtatataga ko ang kanilang leeg. Tigi-isang bigwas ko lang ng itak ay agad silang napupugutan ng ulo. Bumagsak sila sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Nasunog sila at kumalat ang abo nila sa lupa. Lahat ay pinotektahan ko at syempre si tatay ang binantayan ko ng mga sandaling yon dahil nakita ko naman na mahusay makipaglaban sina Lolo Inok, Randy at Kapitan Santiago. Akala ko tapos na ang laban pero nagkamali ako. Mula sa kakawyan, nakita ko ang mga nakahanay na tao. Sabay-sabay din silang nagpalit ng anyo bilang aswang na ik-ik. Yan ang nga ba ang sinasabi ko? Pinakailaman niyo ang plano ko! Hindi, Kapitan. Dahil kung magtatagal pa tayo sa pagpaplano, mauunahan nila tayo at baka tayo naman ang mamatay. Kung ganun pala at pinagplanuhan na ninyo nang hindi ko alam, panindigan nyo na magtatagumpay tayo laban sa mga aswang. Mga kasama, sa tingin ko, nagsanib pwersa na sila laban sa atin. Humanda kayo! Kailangan na natin sumugod! Nagulat ako sa sinabing yun ni tatay, kaya mas lalong lumakas ang aking loob. Dahil sa wakas, hindi na tumutol ang aking ama. Maigpit kong hinawakan ang aking itak at ako na mismo ang nanguna sa pag-atake sa mga aswang. Sugod! Tapusin na natin ang laban na to! Patayin natin ang lahat ng mga aswang! Tumakbo ako ng mabilis, papalapit sa mga aswang. Ganon din ang mga aswang na lumundag ng mataas para umatake sa amin. Nagtagpo kami sa gitna, ngunit walang umubra sa matalas kong itak. Lahat ng tamaan ng talim ay agad na namamatay o di kaya naman ay napupugutan sila ng ulo. Isang mabilis na pag-ikot ang ginawa ko, sabay tarak ng itak sa lupa. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ko ng malaapoy na paglagablab ng sandata na sumunog sa mga aswang. Lahat sila ay naabo. At nang matapos ang kaguluhan, umatake ang panghuling pangkat. Pero nagulat kaming lahat nang pumunta sa gitna si Kapitan Santiago. Tinanggal niya ang kanyang jacket at lumantad sa aming paningin ang maraming dinamita na nakakabit sa kanyang katawan. Kapitan! Anong gagawin nyo? Wag! Wag niyo po itong gawin, nakikiusap po ako! Hindi. Sawa na akong maging alipin ng mga aswang. Pagod na ako na maging duwag. Inilabas ni Kapitan Santiago ang posporo. Pagkatapos nun, ay sinindihan niya
ang mitya ng dinamita. Lalapit sana ako papalapit sa kanya, pero pinigilan ako ni tatay. Anak! Wag! Umalis na kayo! Lumayo kayo sa akin! Bilisan nyo! Halika na, anak! Wala na tayong magagawa! Sasabog na ang dinamita! Bilis! Tay, pigilan natin si Kapitan! Nakikiusap ako! Tay, pigilan natin siya! Halos hindi ako makahinga habang pinagmamasdan ang unti-unting paggapang ng apoy sa tali ng dinamita. At saktong paglapit ng mga aswang, yumanig ang pagsabog sa buong paligid. Kasunod nun, ang pagsambulat ng katawan ng mga aswang, kasama ang katawan ni Kapitan Santiago. Nanghihina akong napaluhod sa lupa. Hindi ako makapaniwalang magsasakripisyo ng buhay si Kapitan Santiago, alang-alang sa aming kaligtasan. Tay, wala na po si Kapitan Santiago. Kasalanan ko. Naging mahina akong tagapagtanggol ninyo. Wala akong alam sa plano niya, Tay. Kahit kaming dalawa ni Tatay Inok, wala rin kaming alam sa plano niya, anak. Tol, huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Kapitan na nagpasya na tapusin na ang mga aswang, kasama ang buhay niya. Nang mawala ang apoy sa paligid, nagkalat ang nagkapira-pirasong katawan ng mga aswang sa lupa. Naramdaman ko ang palad ni Randy sa aking balikat. Tumayo ako at nagpasalamat sa buhay na isinakripisyo ni Kapitan para sa aming lahat. Magmula ng gabing yon, ay bumalik na sa katahimikan ang aming baryo. Nakalaya kami sa kamay ng mga aswang na ikik. Sa kasalukuyan, ako po ay isang matadero pa rin sa talipapa kasama ang aking ama. Pinayagan na ako ni tatay na humawak ng itak dahil ng mga panahon na yon, tuluyan nang naglaho ang lahi ng mga aswang. Si Randy naman ay naging kapitan ng aming baryo, kasama si Lolo Inok bilang isang mahusay na albularyo. Hanggang dito na lamang po ang istorya ng aking buhay, Sir Blair. Isinulat ko po ito bilang pagpapakita ng respeto sa kabayanihan ni Kapitan Santiago na siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin kaming tahimik at payapa sa aming pamumuhay. Nagpapasalamat, Elmo.